Iniutos na ng Department of Energy sa mga electric cooperative, National Grid Corporation of the Philippines at iba pang ahensya ang agarang pagbabalik sa normal na supply ng kuryente matapos ang pananalasa ng Bagyong Uwan. May report si Rod Lagusad. Dapat maibalik sa normal ang supply ng kuryente sa loob ng isang buwan, partikular na sa mga lugar na lubang na apektuhan ng Bagyong Uwan. Ito ang direktiba ni Energy Secretary Sharon Garin sa mga electric cooperative, National Grid Corporation of the Philippines at iba pa. Places na talagang mahirap siya, kung may landslide man, inaccessible siya. Pero everything na kaya should be done by 1 month. Ani Garin sa Masbate, inabot ng 22 araw para maayos ang supply ng kuryente matapos ang pananalanta ng Bagyong Opong. Ayon pa sa kalihim, prioridad na maibalik ang kuryente sa mga ospital, evacuation center, water districts, command centers o mga munisipyo para masiguro na maibibigay ang basic services. Sa datos ng DOE, may 29 na power plants na naapektuhan kung saan 9 na lang dito ang patuloy na inaayos na may kapasidad na higit 900 megawatts. Mula naman sa 108 na transmission line na naapektuhan, ayon sa NGCP, 25 na lang dito ang kinukumpuni. Ayon naman sa National Electrification Administration, ayon na pong electric cooperatives ang naapektuhan, kung saan mula rito, 8 ang total power interruption sa Bicol Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Labis naman na naapektuhan ng mga lalawigan ng Mountain Province, Camarines Norte at Camarines Sur sa pananalanta ng bagyo. Aabot sa halos 3.4 million households ang nananatiling walang supply ng kuryente. What I ask actually is to have patience lang sana. We are really working hard since lumabas na yung bagyo. Even before that, hindi pa nakakalabas ang uwan, nag-umpisa na po yung trabaho. And we have progressed very significantly, but sobrang laki po yung damage na nagawa. Pagtitiyak ni Garin, sinusunod nila ang direktiba ng Pangulo na mabilis na maibalik ang supply ng kuryente. Admin Nani Almeda informed us that linemen from the electric cooperatives of Mindanao are planning to be deployed to go to Luzon. They are coordinating closely kung saang barge sila sasakay, kasama na yung kanilang mga equipment at mga truck para tumugon sa mga pangangailangan. Target nito ang Bicol Region na lubang naapektuhan ng Bagyong Uwan. Tinitingnan naman ng NGCP na magkaroon ng island mode operation kung saan magkakaroon ng operasyon kahit hindi nakakabit sa Luzon Grid. Patuloy naman ang koordinasyon ng DOE sa NDRMC para sa mga daan at tulay na nasira para makadaan o makatawid na ang mga mag-aayos ng linya. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.